Sino po masaya sa presensya ng Panginoon? Ay magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Diyos? Sino po ang excited na mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po? In the best po na palakpak para po sa Kanya. Amen. Okay. Dito po tayo sa Efeso 6, ano po? Talata 14 sa Amplified Version. Okay? Sabi po dito, stand firm. Sabi mo sa tabi mo, stand firm. Now, Ephesians 6 verse 14, Amplified. So stand firm and hold your ground. Yan, hold your ground. Sabi mo sa tabi mo, hold your ground. Now, hold your ground, tighten the wide band of truth, no? Personal integrity, moral courage, around your waist. No? Yan po yung belt of truth, band of truth, belt of truth po yan, around your waist. And having put on the breastplate of righteousness, an upright heart, yan. Verse 15, let's read. Sabi po dyan, and having strapped on your feet the gospel of peace in preparation to face the enemy. Sabi mo sa tabi mo, in preparation. To face the enemy with firm-footed stability and the readiness produced by the good news. The readiness produced by the good news. Verse 16, above all, sige po, samahan niyo ang bumasa. Verse 16, above all, lift up the protective shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. And verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Amen? Palakpakan po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ay pag-usapan po natin ngayon ay gear up, ano po, for what you hope for. Amen. Gear up for what you hope for. Gearing up means just another word for preparation. Sabi mo nga, preparation. Training equals preparing. Training equals preparing. Okay? Tayo po ay mag-pray, tayo po yumuko at mag-pray. Panginoon, bigyan niyo kami ng understanding. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa pag-prepare. Turuan nyo kami na mag-prepare, Lord God, because this is the sign of faith. Ito po ay sign, Panginoon, Lord God, na we are willing, Lord, to grow and mature sa aming pong spiritual life, sa aming pong spiritual well-being. Sa aming paghahanda, sa aming training, alam po namin, Lord, na ito po ay bahagi, Lord, na inyong kalooban, malaking bahagi na inyong kalooban, malaking bahagi po ng process. Alam po namin, ang training, Lord God, ay binigay mo sa amin upang hindi kami manatiling kagaya lamang ng dati. Tulungan nyo kami, turuan nyo kami, Panginoon, sa umaga po na ito. Ito yung aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Tanong katabi mo, naghahanda ka ba? Sige, tanong katabi mo, naghahanda ka ba? Naghahanda ka? Kung di ka naghahanda, darating ang labanan. Baka magulat ka, hindi ka handa. Your life and your business and your ministry revolve around the quality of your ideas and systems. Your life, your ministry, your family, your business revolve around the quality of your ideas and systems. Ideas po are concept, precept. Ang system po ay mga discipline natin yan sa araw-araw. Discipline sa araw-araw. The degree of your shallowness or depth, the degree of your shallowness, the degree of your depth will reflect, lilitaw yan, in the quality of people you attract as friends or customers or disciples. Yung lalim, yung shallowness, yung kababawat, o yung kalaliman mo po ay lilitaw yan, magre-reflect yan sa quality ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Sinong kasama mo sa isang linggo, sa Monday to Friday? Tanong ka tayo mo, sino kasama mo Monday to Friday? Kasi
yan po ay reflection ng quality ng lalim o babaw mo. Yan. Amen. Pumalakpak po sa Panginoon yung nakakakuha niyan, mga kapatid. Ano? Kailangan mo mag-gear up. Sabi mo sa katay mo, you need to gear up. If you are a man of faith, kung tayo po ay mananampalataya sa mga pangako ng Diyos, naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, kailangan po pinaghahandaan natin yan. Pinaghahandaan mo yung mga inaasahan mo sa Panginoon. Faith and work, isa lang yun. No? So yung faith laging may work. Huwag mo kakalimutan yun. Hindi pwedeng meron kang faith tapos wala kang ginagalawang in line sa iyong pinapaniwalaan. So isang taong may faith, meron siyang galaw na in line sa kanyang pinapaniwalaan. Amen. Sabi mo nga, I live by faith. Okay? But faith always comes with hope. Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, Amplified. Notin na po natin Hebrews 11 verse 6. Sino po ang gustong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen? Amen. Sige po, purihin natin ang Diyos. Palakpakan natin siya. Now, faith is the assurance, the title deed, no? Verse 1 pala, sorry. Hindi verse 6. Hebrews 11 verse 1. Now, faith is the assurance, the title deed of things hoped for. Tignan niyo po ha. Faith is the assurance, title deed, ho yan. Tandaan niyo po, pag nabing faith, laging may galaw. Sabi mo, laging may galaw ang faith. Hindi man po nakalagay dyan, pero laging may galaw po ang faith. No? Now, faith is the assurance, the title deed, the confirmation of the things you hope for. So, faith and hope, they go together. If you live by faith, kailangan you prepare what you are hoping for. Amen. Amen. If you are living by faith, kailangan you are preparing for what you are hoping for. Pinaghandaan mo yan eh. Kasi yan po tunay po na quality ng buhay natin. Ang buhay mo, ang pamilya mo, ang ministry nyo ho, at ang inyong negosyo, kabuhayan, ay umiikot po sa paligid ng kalidad ng iyong idea, umiikot sa paligid ng kalidad ng iyong sistema. Ang buhay mo ay umiikot sa quality ng iyong ideas. Amen. Ang buhay mo ay umiikot sa quality ng iyong mga sistema. Mga personal na sistema. So kung may quality o mababa yung quality, dahil ho yan sa idea at sistema na iyong binubuo sa buhay ho na ito. So mahalaga po yung revolution and rotation. Sabi mo, revolution and rotation. Kailangan po maintindihan natin itong malaking bahagi po ito ng paghahanda. Sabi mo nga, paghahanda, gear up. Okay, sabi mo sa tabi mo, you gear up. Are you gearing up? Tanong mo kita mo, are you gearing up? Naghahanda ka ba ngayon? Kung di ka naghahanda ngayon, no, ikaw ay nalalason sa comfort zone. Ikaw ay nalalason sa isang komportable pero miserableng sitwasyon. No, kung hindi ka naghahanda. So kung wala ka mang problema ngayon, dapat naghahanda ka ngayon. Amen? Amen. Kung wala ka inintindi ngayon, dapat naghahanda ka ngayon. Amen? Naghahanda ka saan? Sa things that you are hoping for. Sa mga bagay na pinapanampalatayanan mo ng mga pangako ng Diyos na alam mo gagawin ni Lord sa iyo. You must be preparing for what you are hoping for. Dapat pinaghahandaan natin yung ating inaasa-asahan mula sa Diyos, yung ating inaasam-asam mula sa Panginoon na kanyang mga pangako. Purihin mo Panginoon kung naintindihan mo yan. Amen. So hindi lahat naintindihan, ano? Sige po. Salamat po sa mga nakakaintindi, matindi mangyayari sa buhay ninyo. No? So, intindihin po natin itong revolution tsaka yung rotation. Dalawang salita. Yung revolution ay 1 year yan. Umiikot ang earth sa sun. Tawag dyan, revolution. No? The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. 1 year ho sa atin yun. 365 and 1/4 days ho yun. Kada taon. Amen? Revolve. Sabi mo, revolution. No? But the earth still have its own daily rotation of night and day. Tama ba? Pero ang planet Earth po, meron po yung daily rotation on its own axis. Hello? Ibig sabihin po kaya meron pong paglago na nangyayari sa mga halaman sa loob ng planetang Earth dahil pong Earth ay umiikot sa kanyang sariling axis. Meron siyang galaw. Alam niyo po, pag may binibuild kang future, hindi ka pwedeng mag-build or mag-construct ng pakyawan
minsan isang beses, isang linggo ka lang nagbibuild. Para kang construction worker. May kilala ko kayong construction worker. Sabi lang, construction worker eh. Ano trabaho ng tatay mo? Construction. Ang Pilipino sa baryo, ano po? Ha? Construction. Sabi mo, construction. Maganda pong larawan dito ay yung construction worker, no, napakyawan, gagawin daw niya, tatapusin daw niya yung bahay na pinapagawa mo, pero isang beses sa isang linggo lang siya magtatrabaho sa'yo. Matatapos ba yun? Nung papagawa kami ng bahay, ganyan po yung mga taga-baryo. No? Pakyawan, sige po, pakyawan. Tapos 3 araw lang papasok sa isang linggo. Yung 4 na araw sa iba pumupunta. Mga loko-loko yung mga sa baryo, no? Mga contraction, di ba? So inisip po natin, may mabibuild ka na future, may mapapaganda kang future, pero once a week ka lang nagbabasa ng Bible? Hello? May tao ba? Once a week ka lang nagpe-pray? Once a week ka lang sumasama sa mga spiritual din na tao? Pakyaw? Tanong kita mo, pakyaw ka ba? Pakyawan ka? Tanong kita mo, pakyawan ka? Yung iba nga, masaya na nga sa once a week, iba nga once a month. Once a month lang. So what? Yun ang pinaghahandaan natin. Binubuo po natin yung gusto nating maganda saan ng future, para kang construction worker, pero once a month ka lang, pakyawang kasi, no? Once a month ka lang tumatrabaho, isang beses ka lang sa buong isang buwan na may binibuild. Alam niyo po, ito sikreto. Kung gusto mo makapag-bid at makapaghanda para sa mga pinangako ng Diyos sa iyo na mga promised land, flowing with milk and honey, you will be blessed so that you will be a blessing. To become fruitful and multiply. To be a light of the world. Yan ang pangako ng Diyos. Kailangan arawang ka, hindi ka pakyawan. Pumalakpak po yung nakakakuha na dapat arawan. Rotation, hindi lang revolution. Nag-i-expect ko tayo ng matindi po yung revolution. Kasi yung revolution, 1 taon. 1 taon lang po nagiging spiritual. 1 taon lang umaapoy. Bakit? Kasi yung nakalagay sa isip niya eh. Hindi ko ito pakyawan na isang beses sa buong 1 taong ka lang magiging umaapoy sa Panginoon. Hello, hindi ganon. Sabi mo sa tama, hindi ganon. Yun ang mas malalang pakyawan. Hindi, lalagwa ko. Isang mentoringan lang yan. Isang conference lang yan. Doon ako magpapaapoy. Tapos mula nun, di na uli ako magsisimba. Okay na ako nun. Hindi ko ganon. Amen? Ito ang totoo. If you are preparing, if you are gearing up sa mga pangako ng Diyos sa'yo, you will become a billionaire disciple somewhere 5 years from now. Amen? Kailangan may pinaghahandaan ka, arawan. Sabi mo sa katabi mo, arawan, rotation yan. Ang planet Earth po, rotation niya, umiikot ho yan, night and day. Amen? Night and day ho yan eh. No? Sabi po dito sa Ephesians chapter 6, verse 14. Ito kailangan mo ito pagandaan. You need to stand firm. Hold on your ground. Hold on your ground. Yung kung saan ka naroon ngayon, huwag ka naalis dyan. Amen? Kung saan ka nakatayo ngayon sa spiritual journey mo, sa level mo sa spiritual life, hindi dapat yan lumiit. Do not shrink back. Amen? Hold your ground, tighten the wide band of truth. Mas higpitan mo ang iyong sinturon ng katotohanan, personal integrity, moral courage. Sa iyong bewang, higpitan mo pa yan, having put on the breastplate of righteousness, tibay na kalasag na proteksyon sa iyong harapan, breastplate of righteousness, an upright heart, matuwid na puso, walang ibang motibo, walang ibang agenda. Amen. Verse 15, having strapped on your feet the gospel of peace. Sa paa mo, sa lahat ng pupuntahan mo, dala mo dito gospel of peace. Mag-share ka lagi ng gospel. Amen. Hallelujah. Mag-share ho tayo palagi ng gospel. Kaya nating ibigay sa tao yung ating sariling version kung paano tayo niligtas at kinonvert at binago ng Panginoon our gospel, my gospel. Amen. To face the enemy, doon mo pwedeng hanapin ng mga kalaban. So mga mananampalataya, ito gusto nating puntahan. Dito tayo naghahanda. We are gearing up ourselves. Gearing up is just another word for preparation. It's about training. Sabi mo, training. Training is preparing. Preparing means you are being trained. You are training yourself. Pastor, sino magte-train sa akin? Si Lord. Yes, pero you train yourself. Kasi pag leader ka, ikaw nagbabantay sa sarili mo. Amen. Tinatama mo yung sarili mo. Amen. Dinadala mo yung sarili mo sa mga tamang lugar kahit ayaw ng sarili mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon kung nakukuha ho natin. Kasi may pangako ang Diyos. Bakit? Kasi may inaasahan tayo mula sa Diyos.
May inaasahan ka pa ba? Kasi pag may inaasahan ka, excited ka mula sa Panginoon. Alam mo, ang Panginoon talaga, may ibibigay at hindi siya magsisinungaling. Hindi sinungaling ang Diyos. Kaya yung sistemang binubuo mo on your own, becoming a mature son, becoming a mature daughter, yung binubuo mong disiplina, daily routine, morning routine, is just yourself gearing up sa mga pangako ni Lord. Amen. Pinaghahandaan mo yung katuparan na pangako ng Diyos. Kasi umaasa ka sa pangako ng Diyos. Amen. Umaasa ka na may gagawin ng Panginoon. Sometimes kung wala pa nangyayaring improvement na malaki, sa labas, sa panlabas, ang goal mo yung ikaw. Yung goal mo yung pangloob mo, yung kalooban mo, yung inner being natin. Yun ang goal ko dyan. No? Kailangan mo na mag-intay ng malaking galaw, ng malaking breakthrough, ng inflection, malaking breakthrough po, obvious na breakthrough, inflection, ang tawag po doon. No, pero habang wala pa yung mga malaki ang ganon, ikaw ay tapat sa Panginoon na you are developing your day and night, your night and day na system ng iyong rotation. Amen. Kailangan mo sumabay sa planet Earth. Sabi mo sa atin mo, sumabay ka sa planet Earth. Umiikot talaga ang planet Earth, night and day, night and day. Kaya po mayroong tumutubong halaman. Amen? Kaya po may tamang ecosystem sa loob ng planetang Earth, ng planetang mundo. Bakit? Kasi nga po umiikot talaga, gumagalaw talaga eh. Hindi pwedeng hindi ka nag-i-improve. Amen? Pagdating sa spiritual life natin, hindi ka pwedeng hindi laging naghahanda. Dapat lagi kami pinaghahandaan. Amen. Amen. Lagi kami pinaghahandaan. Paano kapag pwede ko nang i-share yung gospel dito sa aking pinupuntahan? Paano kapag pwede ko nang i-share itong ebanghelyo ng kaligtasan sa mga kaibigan ko one day? Dapat handa ka dito. Preparation simply means privately building of your own life's ideas, of your own life's system. Yun ang ibig sabihin ng preparation. Preparation simply means privately building up of your own life's ideas, your own life's systems. Tandaan niyo po, there are men of talent, there are men of preparation. Sino ka doon? The latter are mistaken for the former, but the former never for the latter. Amen? Yung mga men of preparation napapagkamalang men of talent, pero men of talent hindi napapagkamalang men of preparation. Sino ka doon? Men of talent ka ba? Or men of preparation ka? The secret is disciplined preparation. Preparation is building of private system in your life. Preparation means binubuo mo yung mga pribado, sekretong sistema ng iyong buhay. Buhay pananalangin, buhay pag-aaral ng salita ng Diyos, buhay paghayo. Tandaan mo, huwag kang magpalinlang. Yung mga cheap dopamine ang tunay na kalaban. Yung mga comfort zone mo ang tunay na kalaban. Huwag mo hanapin ang easy life kasi walang tumibay sa easy life. Amen. Yan ang papatay sa iyo, yung easy life mo na yan. Huwag ka nang makulit. Pumalakpak ka kay Lord kung nakukuha mo yan. Amen. That's why bilang pastor, kailangan sanay ako sa harvest. Hindi ako sanay sa pahinga. Amen. Sino dito, sanay ka na nagpapahinga, sanay ka walang ginagawa, sanay ka na malayo, sanay ka rin nagpapakita sa leader, sanay ka na walang PID, sanay ka na walang cell, sanay ka na nagbabasa ng Bible. Kaya ka sanay ka sa talunan eh. Kaya miserable, komportable sa'yo eh. Kaya miserable, komportable sa'yo eh. Ayaw mo aalis ka sa komportable, laging di mo kaya. Isipan pa lang, di mo na kaya. Iisipin pa lang, di mo na kaya. Iisipin mo pa lang, di mo na kaya. Bakit? Kasi nga, sanay ka sa komportable, pero yung komportable mo, miserable. Hello? Kung okay man lahat sa buhay mo ngayon, ngayon lang yan. Kailangan paghandaan mo yung mga susunod na next level. Kasi sa gusto mo, may next level na demonyo na dadating. Kasi wala ka sa playground, nasa battleground ka. Kasi hindi ka payaso, sundalo ka. Amen. Amen. Hallelujah. Acts 20, verse 31 to 35. You need to build your very own, sabi mo nga, my very own system. Sino po dito meron kang your very own system ng spiritual na development mo? Na alam mo, pag ginawa mo lang to permis, araw-araw, umaga, at saka gabi, alam mo, lalago ka kahit maliit lang na paglago. Unti-unting paglago. Hinay-hinay na paglago. You need to build your very own strategy for development, for depth, for quality. Kasi nga po, your life
will just revolve around the quality of your ideas. Umiikot lang ang maghapon mo sa quality, kung low quality o kung high quality. Umiikot lang po ito sa quality ng inyong idea. Kaya ganyan ang buhay natin, kaya ganito ang buhay ko, kasi umiikot lang ang buhay ko sa quality. Kaya kailangan, you gear up, you are preparing, you are developing. Actually, personal development is just a preparation. Pag nagde-develop ka ng sarili mong spiritual life, pinaghahandaan mo kasi yung mga pangako ng Diyos na tiyak paparating. Kasi ang pangako ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang pabor ng Diyos, pag dumating sa iyo na hindi ka handa, hindi sa pagpapala. Ay, hello, may tao ba dito? Hindi siya magiging pagpapala. Hindi siya magiging pagpapala pag hindi ka handa, kahit dumating pang magandang bagay na mula sa Diyos, pag hindi ka handa. Amen. Paano kung may 12 ka kagad alagad paglabas mo dito, hindi ka pala nagdi-devotion? Ano ituturo mo sa kanya for the next 2 months? Eh kung semi-backslider ka pala ngayon, hindi natin alam. Halimbawa talaga may 12 kagad tao sasama sa iyo mamaya. Paglabas mo dyan, walang ano-ano. Walang ano-ano. May 12 taong sumunod sa iyo bigla. Pagpapala ng Diyos yun. Amen. Galaw ng Panginoon yun. Eh sabi ko sa'yo, pag si Lord gumalaw, matindi. Amen. 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 Kaya napasin niyo po, madami pong tumama sa loto na talagang hindi bagong isip. Kahit 40 million pesos, kahit 133 million pesos ang tinamaan nila, sa loob lamang ng 3 taon ubos. Balik lang ulit sa dati. Mas malala pa kasi naging addict, nag-drugs, nag-shabu, sorry for the word, di ba? Nakita mo natin yan. Bakit? Kasi hindi handa eh. Hindi ako, pastor, iba ako. Akala mo lang yon. Amen? Kailangan po, paano pag may nagkagusto na sa'yo? Yan. Amen? Amen. Sino po dito, imagine mo, may magkagusto na sa'yo. Paano yun? Paano yun? Paano pag may nagmahal na sa'yo? Ako po, nung minahal ako ni Pastoran, sabi ko, yari na, may nagmahal na sa akin. No, madadama ito, Chuck. No? Sabi ko sa Panginoon, Lord, tingnan mo nga, Lord, ngayon may inlove na inlove pa ngayon sa akin, Lord. Paano ngayon to, di ba? Di ba? Paano ngayon gagawin ko ngayon? Hindi ako pwede magloko-loko ngayon. Sana kung ako lang mag-isa, pag nagloko-loko ko, ako lang. Ngayon, pag nagloko-loko kami, damay ngayon. Kaya paghahandaan mo yan. Amen. Paano pag nag-answer si Lord ng prayer? Bigyan ka ng sasakyan, hindi ka marunong mag-drive. Wala kang lisensya. Paano gagawin mo? Ha? Agad, meron sasakyan, papamigay daw, 5 wheels. Sino dito gusto ng 5 wheels? Hindi po lahat po ng Innova, 5 wheels yan. 4, may isang reserba. Amen. Tama, amen. Kung gusto mo, 4 gulong, walang reserba. Walang ganoon, di ba? Bios man yan, ano man yan, kaya mo mag-drive. Kaya mo mag-drive. Bahala na, basta babangga ko to, okay lang. Ganun ba? Kasi hindi mo pinaghahandaan eh. Kaya ako sa'yo, nagpe-pray ka ng motor, bumili ka na ng helmet. Next Sunday, pumunta ka dito, naka-helmet. Amen. Bakit? Paghahanda mo yun eh. Tama ba? Naalala ko, hindi pa tayo aircon eh. Di ba? Nung hindi pa tayo aircon, pumupunta na tayo dito, naka-jacket eh. Ngayon naka-aircon na tayo, di na tayo nagja-jacket para dama natin ang lamig. Amen? Amen? Ngayon, wala ka pang sariling kwarto. Linisin mo yung sarili mong kwarto para pag binigyan ka ni Lord ng mansyon, hindi ka sa laula. Ito, nag-guess nyo ba yan? Sa bahay nyo pa lang, sa laula ka eh. Yun ang problema natin. Kaya po maglinis ka. Sabi mo sa atin, maglinis ka muna ng hinigan mo. Maglinis ka ng kwarto mo. Maglinis ka ng sulok mo doon. Kung may sulok ka pa lang, wala ka pang kwarto, sulok lang. Diba? Ang problema ho sa atin, minamaliit natin itong ganitong nagsisimula ka. Wala kang ginagawang kaugnay sa mga pangako ng Diyos. Sino dito ginagawa mo ipaghahanda na kaugnay sa mga pangako ng Diyos na tiyak at tiyak at tiyak, tiyak na tiyak, tiyak darating? Pagpapalain ka ng Diyos. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain. Lahat ng pagtutunan mo ng pansin, pagpapalain. Huwag ka kasing nai-stress. Kung hindi maayos ngayon, sapat na yung ngayon. Kung natapos mo lang ngayon, hindi tapos, okay na yon. Kasi perfectionist ka naman masyado, ini-extreme mo naman sa kabila. Gusto mo kaagad, bless ka kaagad. 3 linggo ka palang nagtitino. Amen. 3 buwan ka palang tuloy-tuloy eh. Ako nga, 3 taon na akong tuloy-tuloy. 3 dekada na akong tuloy-tuloy. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo isip mo.
Kasi nga hindi goal dito yung makatapos ka. Ang goal mo dito, arawan ka. Ang maganda sa arawan, sa paglilingkod sa Diyos, ang maganda sa arawan, sa may binubuong kinabukasan mula sa pangako ng Diyos, arawan yan. At hindi natatapos yan. Amen. Ang mahalaga sa Kanya, yung araw-araw, minamahal niya yung galaw. Nagbabasa ng Bible sa umaga, nagwa-worship sa buong maghapon, nananalangin, kausap ang banal na Espiritu, nakadilat. Di kailangan pumikit, nakadilat. Amen. You build your own system. Amen. Kasi yung system ko hindi ubra sa iyo eh. Sistema ni Pastor Jam yun eh. Baka mag-backslide ka eh. Tama ba? Kasi si Pastor Jam ka, kaya may sistema. Siyempre, totoo yun. Si Pastor Jam, may sistema ni Pastor Jam. Ikaw, may sistema ka. Ang mahirap, ako may sistema, ikaw wala ka sariling sistema. Kanya-kanya tayo ng sistema. Amen. Nagigis mo ba natin to? Acts 20:31-35. Therefore, be continually alert. Sabi mo sa tabi mo, be alert. Remembering that for 3 years, night or day, yan po yung sistema ni Paul. For 3 years, night or day, sabi mo, night or day, I did not stop admonishing and advising. Hindi kami tumigil mag-advise. Hindi kami tumigil mag-admonish. Each one of you with tears. 3 years, night and day. Sabi ni Paul. 3 years, night or day. Acts 20:31. Sistema yan eh. I did not stop. Yung sistema, I admonish you sa spiritual life mo. I admonish you what is faith. No? I give advice to you what is faith, what is peace, what is joy, and now what is hope. Hindi kami tumigil. Dapat mababanggit mo yan. Dapat masusulat yan tungkol sa'yo. Magkakaroon ng Acts chapter 20:31 ng buhay mo. Isa kang aklat na dapat may masulat. Amen? Ano nakasulat tungkol sa'yo na pinagagagawa mo daw night and day for the last 3 years na lang? 3 years na lang. Nagmukmok, nag-excuse, nagpalusot, naging komportable sa miserable. Yun ba? Nagpakalason sa comfort zone. Ganun ba? And life, listen to this, life is brutal. Hello? God is not a respecter of person. God is not a respecter of person. Hindi nagre-respeto ang Diyos ng tao. Nagre-respeto ang Diyos ng prinsipyo. Hello? Walang favorite si Lord. Amen? Lahat favorite ni Lord. Amen? Amen. Pero ang kanya tinitingnan sa iyo is yung pagsunod mo sa principle. Principle yan. So, mag-ingat po kayo. Ito, warning na naman tayo, no? Parang okay na naman lahat sa atin. Pero 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, sa gusto mo, may bagyo, may unos. May higante ka uling makakasalubong. Sa ayaw at sa gusto mo, handa ka o hindi. Handa ka o hindi, may kakasalubong ka. Kaya nga, dapat ikaw, tinuturuan ka namin dito, tinetrain ka namin dito, na talagang sundalo ka, hindi ka payaso. Amen. Nasa battleground ka, wala ka sa playground. Sabi mo sa tabi mo, nasa battleground ka. Mas maganda na yon. Naisipin mo yon, na sundalo ka na nasa playground. Amen. Amen. Kaysa batang isip ka na nasa battleground. Hello, mamili kayo. Ano gusto mo? Sundalo ka na nasa playground or isip bata ka na naglalaro sa battleground? Mamili ka. Dalawa lang pipiliin mo. On-off lang to. Walang gitna dito. Ha? Mamili ka. Mas gugustuhin ko na siguro na mukha akong eng-eng, na sundalong kompleto ng armor na nasa playground. At least, super safe ako. Amen. Kaysa naman isip, bata ka na laro ka ng laro, nasa gitna ka ng digmaan. Amen. Napakahirap po niyan. Magugulat ka, yung anak mo, ganun na pala nangyari sa kanya. Born again kayo, nag-church kayo daw pag Sunday. Hello, amen. Lumalaki bata, lumalaki anak. Saan sa gusto mo lalakihan? Ha? Ano ituturo mo dyan kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Ano ito papakita mo dyan kung hindi ka disciple? Amen? Ano yung model mo dyan kung hindi ka nag-worship? Kung hindi ka nagpe-pray? Kung hindi ka nag-serve kay God? Kung hindi ka all out kay Lord? Ito tanong ko ba't di ka maka-all out kay Lord pero di ka naman maka-all out sa demonyo? Hindi ka makatodo kay Lord, hindi ka naman makatodo kay Satanas.
Kaya ang buhay mo, mediocre, sa gitna, pangkaraniwan, ordinaryo, kasi nga, hindi ka makatodo sa Diyos, hindi ka rin naman totodo sa demonyo, kasi gusto mo magmukhang maayos pa rin. Magmukha lang na maayos. Pero magagawa mo gusto mo ng palihim. So yun po ang ating tinetrain natin sarili natin doon. Ang problema ho, huwag kang mag-alala, may bunga huy ganyan. Ibig sabihin niya, low quality life ho ang tawag dyan. Gusto mo ng high quality life, mahirap, walang tulog minsan, pagod ka, kasama yung mga tao na di mo gusto, pero makakaasa ka, ang buhay mo talaga nagle-level up. Kasi mga kasama mo, mahirap kausap. Leader eh. Hindi ka pwedeng magluko-luko eh. Amen? Nagbabasa ka ng Bible, hindi naman madaling unawain ng Bible. Amen? Kasi ang Bible talagang, ang Bible kapag tinignan mo lang ng mababaw, magiging mababaw ka. Pag tinignan mo lang malalim, maghuhukay ka talaga. Hukayan yan eh. Paghanda yan. Kung di ka magko-conquest, sigurado, kasama ka pa rin sa conquest, pero wala kang harvest. Kasi tuloy-tuloy ang conquest. Kasi ang harvest, it is a season. Amen. Kaya po, dapat ikaw mismo, anong ginagawa ko dito? Nag-isip ka. Sa mga sakta mag-iisip tayo. Yan. Verse 32, And now I commend you to God, placing you in His protective, loving care. I commend you to the word of His grace, the counsel and promise of His unmerited favor. His grace is able to build you up. Sabi mo sa tabi mo, His grace. Sige, sabi mo sa tabi mo, His grace is able to build you up. Nakita niyo po, grace. Nakita niyo po yung una binanggit sa verse 32, I commend you to God, placing you in His protective, loving care. Ang sarap, nasa loving care ako ni Lord. Grace. I commend you to the word of His grace. Sa Kanya mga salita, grace. So, hallelujah, amen. The counsel, ibig sabihin yung payo, yung kalakasan mula sa salita ng Diyos. Sabi po dito, unmerited favor. Ang sarap, wala akong gagawin, may favor ako. No? Tingnan niyo po, lahat ng ito is for you to become build up. Sabi mo, build up. No? His grace is able to build you up. Dapat po, ang mga gagandang bagay na ito, pag-ibig, hindi ka ganito gagawing mahina. Hindi ka nito gagawing malambot. Amen. Amen. Ang mga biyaya ng Diyos, ang mga salita na mga pangako ng Diyos, ang pabor na mula po sa unmerited na kabutihan ng Diyos, hindi ka nito gagawing lelempot-lempot, mukhang kawawa, di marunong sa digmaan. Dapat ang grace ni Lord ang magbibuild sa iyo pataas. It will make you strong. Amen. It will give you the rightful inheritance among all those who are sanctified. That is, among those who are set apart for God's purpose. Bibigyan ka nito ng rightful inheritance. Meron kang i-conquer. Meron kang aangkinin. The promised land. Rightful inheritance. So yung grace ni Lord, yung space na binibigay ni Lord sa'yo, to make mistake, natanggap ka pa rin niya, sabihin natin ganun, pero gagamitin mo yon to conquer, to battle, to claim what is promised to you by the Lord. Ay, hallelujah, amen. Pwedeng magkamali, pero hindi para maging komportable. Hallelujah. Tanggap ka kahit may sablay ka, pero hindi dapat para magtago ka lang sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. Yung grace po, hindi po binigay yan para wala kang gagawin. Binigay yung grace kahit sumablay ka sa gagawin mo pa rin yun, itatama mo yung mali mo. Kaya may grace, kaya may space para makapag-conquer ka. Ay, palakpakan natin ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi ni Paul, verse 33, I had no desire. Sarap sabihin ito. I had no desire for anyone's silver or gold or expensive clothes. I have no desire for anyone's silver or gold or expensive clothes. Wala akong desire sa ganyan. You know personally that these hands ministered to my own needs. Sabi ni Paul, alam ninyo personally, you know personally, mga kapatid, sabi niya, these hands ministered to my own needs. Yung aking kamay ang nagminister, ang naglingkod, ang nagprovide, ang nagtrabaho para sa aking sariling mga pangailangan, working in manual labor, and to those of people who were with me. Hindi lang nagtrabaho ang kamay na ito para sa sarili ko, nagtrabaho pa ang mga kamay na ito para sa aking team. Para sa aking team of 12.
Ang mga kamay na ito nagpakain sa kanila, hindi lang sa akin. Sa aking mga kasama sa aking team for this dream and to those of people who were with me. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Word of God. Grabe. Ganun dapat. Tingnan po natin, mga taong komportable, nakaasa sa iba eh. Kung hindi nakaasa sa iba, nakasumbat sa iba. Yan. Kung hindi nakaasa sa iba, nakasumbat sa iba. Nakasisi sa iba. Kung hindi ka nakaasa sa iba, nasa comfort zone ka, nakasisi ka sa iba. Kaya ganito kasi sila. Yan. Yan po ang mga pampalabo ng isip eh. Yan ang mga hamog sa isip eh. Hindi ka makapag-isip ng tama, laging iba may kasalanan. Kasi ganito eh. Kasi ganyan eh. Kasi ganyan. Sinichismis kasi nila ako. Kasi pinag-usapan nila ako. So artista ho tayo. Artista ho ba tayo? Celebrity ho ba tayo? Amen? So dapat po makita ho natin to. Yung Word of God, yung grace of God, na pwede kang magkamali, pwede kang sumablize. The grace of God, unmerited favor. Hindi yan para manatili ka sa comfort zone. Hindi binigay ang grace so you remain in the comfort zone. Binigay ang grace so that may lakas ka ng loob in the battle zone. Na kahit magkamali ka sa battle zone, nandun ang Diyos para itayo ka uli sa battle zone, hindi sa comfort zone. You don't need grace sa comfort zone. You only need the grace sa battle zone. Amen. Hallelujah. As you conquer, as you conquest, as you desire to pray for 3, as you desire sumama sa plan 40. Amen. You need grace. Bakit ka emosyonal? Bakit ka madrama? Ano nangyari? Bakit ka sa isip mo, mali ka na naman mag-isip? Hallelujah. Ano nangyari? Tanong kita mo, anong nangyari sa'yo? Tignan niyo po, personally, alam niyo to, these hands ministered to my own needs. Pastor, ang ganda ng preaching mo, pero may devotion ako everyday. Hey, alam may tao ba rito? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Mas gusto ko na yung ganun eh. Dapat yung preaching ko, pinakamababaw na turo kasi ikaw, 6 na araw ka na ngayon nagbabasa. Kaya yung mga preaching ko, may aiming ka na lang, nag-a-affirm ka na lang, kasi nga Monday hanggang Saturday, devotion ka, malalim kayo ni Lord, nung nag-preach ako, mababaw na lang dapat sa'yo. Amen. Amen. Kasi ikaw, sabi nga sa verse 33, you minister to your own needs. Can you minister to your own needs spiritually muna? Ang goal mo, ito, you gear up. Sabi mo, gear up. I-gear up mo yung sarili mo na kaya mong pakainin spiritually muna ang sarili mo. Yes. Tagal ka ng Christian. Tagal ka na sa church. 1 year ka na sa church. Diba? Sino po dito yung 1 year ka na sa church, alam mo, mature ka na dapat? Yung 1 year ka na sa church, hindi ka na dapat naghahanap-hanap pa sa iba. Kaya mong kumain on your own. 1 year ka na kasi sa church. Pumalakpak po dito yung nag-iintindihan niyo yan. 1 year na ako sa church. Sabi mo sa sarili mo, magwa 1 year na ako sa church. Kung di ka pa 1 year. Amen. Dapat nasusukan mo yung gano'n yung sarili mo. I can minister to my own needs. I can minister to the people who were with me. Sino ba yung mga people who were with you? Sino yung mga tao na were with you right now? Sige po, yung verse na ito, tingnan niyo po, no? Verse 34, may mga tao na kasama ka eh. At nag-aantay siya sa iyo. Nag-aantay sila sa iyo na kaya mo silang pakainin spiritual. May asawa ka na tinitingnan ka kung matino ka talaga spiritually, kung matibay ka spiritually. Titingnan niya kung matibay ka talaga sa faith. Titingnan niya talaga kung servant ka ni Lord. Titingnan ka niya talaga kung may nagdi-disciple sa iyo. Kasi kung wala, sakit ka sa ulo sa Kanya. Amen? Amen! Amen! Gulat kayo, ano? Kayo matulog. Mas puyat pa nga ako sa inyo eh. Amen! Amen! Sa inyo, kaya malaganda speaker natin dito. Kahit sumigaw ko dyan, okay yan. Amen? May asawa ka eh. Titingnan, parang asawa ko sintu-sintu sa spiritual. Parang asawa ko luko-luko. Asawa ko, pag babae kasi masakit eh. Parang luka-luka. Pag lalaki medyo cute eh, luko-luko. Parang may tuyo si daddy. Parang gano'n. Parang wala sa mood. Ngayon, anak po natin, medyo bata pa yung GCC, no? Mga bata pa sila. Pero magiging teenager ho yan. Hello, amen. Parang tatay ko may saltik eh. Sa loob-loob ho niyan. Bakit ganun? Visit ka agad. Ayan. Hello, may tao ba? May tao ba dito? Eh kasi hindi mo inaanday sarili mo eh. No? Pakyaw ka eh. Isang beses, 1 taon ka gumalaw eh, bumuo eh. Isang beses sa 1 linggo ka bumuo. Isang beses ka sa 1 buwan bumuo, magtayo. Mag-construct. Mag-construct.
Sino po dito natatama isip mo, dapat arawan ako dito kay Lord? Amen? Come on, palapakan mo ang Panginoon. Arawan ka kay Lord, arawan yan. Tinitingnan ni Lord, arawan. Kung gusto mo, gabihan. Ayun, arawan, gabihan. May binubuo ka. Gising ka. Huwag kang matulog sa komportable pero miserable. Kala mo komportable, niloloko ka ng diablo, miserable. Kaya hindi mo makitang miserable yung komportable. Kasi nga, meron kang konting saksak ng drugs ng dopamine. Ng cheap dopamine. Cheap dopamine. Hello? Yung cheap dopamine, kaya yun ang bumubulag sa'yo na komportable ka kahit miserable. Oh, yung cheap dopamine, ang panloko, ang drugs ng demonyo, sa ating mga mananampalataya na kahit miserable, komportable tayo. Kasi may konting saksakan ng cheap dopamine. Nakakapaglaro ka eh. Amen. May entertainment sa bahay eh. Amen. Ha? Yun ang problema. Kaya yung komportable, hindi mo tinitingnan miserable kasi nga may boxing ka ng drugs, ng masamang droga, ng bawal na gamot na cheap dopamine. Yun ang totoo dyan. Kaya isa kang payaso sa gitna ng gera. Ikaw lang ang naglalaro sa digmaan. Yun ang problema. Kaya kailangan po, makita mo dito eh, I minister to my own needs. No? I minister to my own needs. I have no desire to anyone's silver. Amen? I have no desire to anyone's silver. Tanggalin niyo na sa sarili niyo to. Ito po ang tamang pag-gear up eh. Gearing up means I will be responsible to myself right now. Sabi mo, right now. Kasi ang gusto natin, procrastination eh. Magpapakabait ako 2 years from now. Ha? Magso-sold out, all out ako kay Lord, max out 2 years from now. Baliktad eh. Dapat 2 years from now, sold out muna ako kay Lord. Wala akong bibilin, wala akong gagawin kahit ano. Magdi-devotion ako, magpapakalalim ako, 2 years straight. Di muna ako magbabarkada, di muna ako gagawa ng pampasayap. 2 years straight. Dapat ganun. Hello, may tao ba dito? Ha? Magkakaroon ako ng personal discipline talaga. Saka ako bibili lahat ng gusto ko 2 years after. Tayo baliktad. 2 years mula ngayon, lahat gagawin ko muna. Sino po dito? You will gear up for the promises of God that you are hoping for. 2 years. Wala akong bibili na kahit ano. Ha? Hindi ako maglo-loan. Hindi ako pupunta sa London. Loan dito, loan doon. Patay ka dyan. Shots fired. Hindi muna ako mag-Starbucks. Yes, masarap Starbucks. Mag-Starbucks lang ako pag nilibre ko ng cell leader ko. Amen? Sana all. Amen? Hindi ako mag-Starbucks. Starbucks na yan, pakamahal. Diba? Haba ng pila eh. Ang mahal na ng kape. Di ba? Hindi ako mag-Starbucks. Kung mag-Starbucks ako, lilibre lang ako ni Pastoran. Ganon. Di ba? Mag-Starbucks ako, lilibre lang ako ng mga mayayaman dyan sa GCC. Okay? Pero ako, mayaman din ako. Pero 2 years. After 2 years, ako bibili ng sarili kong franchise. Come on! Sino may tao dito? Ganyan no tayo mag-isip ngayon. Okay? Bakit inuna mo yung saya? Ba't inuna mo yung laro? Pay now, then play later. Ang problema mo, ginawa mo, nag-play now ka ngayon, tapos you will pay the price later. Right now, you gear up. You gear up for the things that God has promised that you are hoping for. Hope for. Sabi mo, hope. Ibig sabihin ng hope, wala ngayon yan. Lahat yan zero ngayon. Lahat yan konti ngayon. Amen. Yung maging leader ka, actually, confirmation lang. Kasi kahit di ako leader, I will serve God. Amen. May tao ba dito? Kahit wala akong position, I am serving the Lord. So, kung lagyan mo ako ng position, walang nagbago. Amen. At di ko lalagay sa ulo ko yung position. Bakit? Kasi nga, it's not a position. I want to minister to myself so that hindi ako pabigat sa iba, so that magiging minister, magle-labor pa ako, tutulong pa ako sa iba. You gear up. I had no desire for anyone's silver. Sino po dito ma-asenso yung isa mong kasama sa church, meron kang desire sa kanyang pag-asenso? Yan po yung ikasampu sa 10 utos.
Huwag kang magnanasa na hindi sa'yo. Yung pagtagumpay niya yun. Kaya siya nagtagumpay, nag-develop siya sa sarili niya. Kung gusto mo magtagumpay, huwag mong i-desire yung meron siya. Mag-develop ka ng sarili mo. Masakit ito, pero ito totoo mga kapatid. Walang lalago na matibay na leader kapag puro lempot preaching, sasabihin ko sa inyo. Magstay ka lang kay Lord. Huwag kang tamarin ka lang, tapos mabibless ka. Di ba? No, yayaman ka sa paggawa ng wala. Diba? Wag kang kikilos, wag kang gagalaw, hayaan mo yung asawa mo. No? Mabibless kayo dyan. Basta wag lang kayo mag-aaway. Ganyan gusto natin. Ganyan ba gusto nyo? Preaching? Tawag dyan, lempot preaching. Tawag sa lempot preaching, mapupudos niyan, lempot disciple. Amen. Walang tumibay sa buhay na madali. Tandaan niyo po. Tingnan niyo po, tingnan mo, I have no desire. Kaya po, tingnan mo, hindi ka makapag-gear up. Kaya hindi ka makapaghanda para sa sarili mo. May inaasahan kang iba eh. May inaasahan ka na dapat tulungan ka nitong mga to eh. Come on, guys. Alam mo, kung may aasahan ka, hindi tao. Kung may aasahan ka, ang Panginoong Diyos. Si Lord lang ang aasahan mo. Pagkatapos mong gawin lahat ng pagsusumikap at pagpapagod, working hard, arawan ka kasi sa Panginoon, aasa ka sa gabi na Lord, ginawa ko yung the best, hindi natapos, kulang-kulang, hindi pa rin perfect, pangit pa din, pero umaasa po ako sa iyo. Sa iyo, sa Diyos ka umaasa. Sino po ang naintindihan niya ito? You go deeper. Laliman mo. Kung gusto mo ng katas, kung gusto mo ng sustansya, laliman mo. Alisin mo yung mga hamog mo sa isip mo. No, pagkatapos ng lahat ng ito, pagpupuri at pagsamba ang pangtawid. Yan po yung tatlong bagay dyan na tinuro na ng primary 12 sa mga cell groups, tingin ko. Pero ulitin ko sa inyo. Tatlong bagay ito, kung gusto mo talagang maghirap. No? Lalim para may katas. Walang katas, pagbababaw. Kung gusto mo ng malabnaw na sabaw, huwag kang magpakalalim. Kung gusto mo malabnaw na sabaw, manatili kang mababaw. Kumain kami kahapon, no? Galing kami ng San Jose, Nueva Ecija. Kumain kami. Doon sa isang Marlin, sa Gapan, sarap. 70 pesos, meron pang pabulalo. Tinikman ko yung bulalo kasi doon malalaman sa pre-soup eh. Sa pre-soup mo malalaman. Sabi mo sa tayo mo, sa pre-soup mo malalaman. Sa pre-soup mo malalaman kung legit ang isang turo-turo. Amen? Turo-turo lang. Tinikman ko yung bulalo, grabe bulalo. Pag tikim mo ng bulalo, parang naalala ko si Lolo Pepe ko eh. Sabi ko, masarap to. Priso pa lang. Sino dito yung sabaw pa lang, malinamnam na sa'yo? Ang mahirap sa atin, yung parang binanlawan lang ng medyas na pinakuluan eh. Di ba? Pag nagsalita ka, sabaw ka lang, mababaw. Kasi wala kang lalim eh. Ikaw mismo, di ka naniniwala sa sarili mo eh. Bakit? Alam mo, yung sarili mo mababaw eh. Kasi kailangan mo maganda, laliman mo talaga. Nasa digmaan ka, wala ka sa palaruan. Hindi ka payaso, sundalo ka. Sir, sa gusto mo, sundalo ka na, hindi mo pwedeng ibahin. Ha? Sundalo ka, huwag kang magpakapayaso. Huwag kang pumayag sa substandard na materyales sa binubuo mo, sa kinoconstruct mo, na construction. Ha? Tama ba? Ha? Hindi pwedeng wala kang disiplina. Hindi pwedeng hindi ka nananalangin mag-isa. Hindi ka pwedeng hindi nagbabasa ng Bible mag-isa. Hindi ka pwedeng hindi nakikipag-usap sa Diyos ng mag-isa. Hindi pwede yun. Kailangan protektahan mo yung personal mong disiplina. Protektahan mo yung personal mong sistema ng paglago mo. Umaga, tsaka gabi, gabi, tsaka umaga. Laliman mo para may katas. Letter B, alisin mo hamog sa isip. Yung paninisi sa iba, yung sumbat sa iba, yung pag umaasa ka sa iba, hindi yan tunay na hope. Ang tunay na hope sa Panginoon. Pagkatapos mong gawin lahat na magagawa mo, nakita mo madami pa rin kulang, dami pa rin bitin, ang dami pa rin bayarin, ang dami pa rin utang, ginawa mo naman na lahat, pero aasa ka hindi sa tao. Aasa ka sa Diyos. Kaya masaya ka pa rin at excited ka pa din gumising sa umaga. Umalakpak po yung nakakagets niyang ganyan. Hoping from God, may inaasahan ka mula sa Diyos. Pagkatapos mong mag-apply sa kliyente, magdamag, pagkatapos mong gumawa ng mga pinapagawa ng boss mo sa video editing, sa graphic design, for example, di ba? Parang bitin pa rin yung sweldo, parang hindi ka pa rin 6-digit, uwi ka sa gabi, sa umaga, matutulog ka, pero alam mo si Lord, mayroon kang inaasahang breakthrough kay Lord. May inaasahan kang miracle mula kay Lord. May inaasahan ka na malaking pagpapalang paparating mula sa Panginoon.
Yan ang tamang kaisipan ho dyan. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.